Malaking tulong ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte sa kanyang pagbisita noong tinutukan ng Pangulo ang pagpapalakas ng healthcare services at ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Batak Public Market. Sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital, sinuri ni PBBM ang bagong dialysis center at ang implementasyon ng Zero Balance Billing Program na tumutulong upang ang mga kwalipikadong pasyente ay makatanggap ng covered medicines at health services ng walang out-of-pocket expenses. Samantala, sa Batak Public Market, nasaksihan ni PBBM ang pamamahagi ng 20,000 pisong livelihood assistance sa bawat isa sa 100 at 28 apektadong stall owners. At higit sa lahat, itinurn over ang 100 at 50 milyong piso LGSF Special Allotment Release Order sa City Government of Batak para suportahan ang rehabilitasyon ng nasunog na public market. Pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Yung ating dialysis center, which was inaugurated ito noong December po, 2024. So, awa ng Diyos, we have from initial of 2 shift lang po, naging 4 shifts na po tayo dyan, catering to around 24 patients per day. So, around more than 500 treatments per month po yung nagagawa po since the opening. Also, we are looking forward for the main building po, the funding of that came from the Department of Health, then po from Health Facilities Enhancement Program worth 110 million that will give us a 4-story building to accommodate our wards na for charity patients po lahat yan, and our operating room po. Recently inaugurated CT scan na bago po from our Department of Health, HPEP equipment po, inaugurated lang this June. And also yung bagong infrastructure natin na finally completed po. We're just waiting for the occupancy permit po, yung ating tertiary clinical laboratory po. This will already help us do other tests like yung ating blood culture, yung mga ganun po. Actually, since we are the provincial hospital and we are located at the center of Lawag City, which is the capital of Ilocos Norte, very much accessible to all our constituents po from the different municipalities of Ilocos Norte. So, hindi na po lalayo yung ating mga constituents, yung ating mga pasyente. Immediately po, may mga services na po dito sa Lawag City. Hindi na sila, kasi isa lang po yung tertiary hospital dito sa province, yung Mariano Marcos. But as a level 2 government hospital, we are also capable of serving yung mga specialized facilities na meron nga po kami, like yung nabanggit ko, CT scan, and yung mga 2D echo. Also, under PhilHealth, we are also accredited by the PhilHealth sa ating bagong packages ng outpatient emergency care benefits, emergency room po. Tapos, recently, we just had the YAKAP program from PhilHealth. And of course, generally po, as a provincial hospital,
patients who are admitted at the charity ward will go home po, no balance billing. We observe that po. So, yan po yung na benefit sa ating mga kababayan around dito sa Ilocos Norte. Dito, most common dito sa mga kababayang malapit po dito sa area ng Lawag City po. Ang mga pasyente po, pagka-admit, wala nang iisipin. Kumbaga, pag-uwi, yung kanilang pagpapagaling, nakatutok na lang po yung pamilya ng bawat pasyente na na-admit dito. So, maganda po na programa ng gobyerno ito at sana po tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy lang. Yung serbisyo namin dito sa Provincial Hospital, nakaakma po doon sa programa ng ating gobyerno na ang pasyente, pag na-admit, in terms of their health status, pag na-admit, uuwi po, walang burden po financially. Gaya po nang nakaano po kami sa PhilHealth, wala po talaga. Meron po kaming PhilHealth, wala po kaming binabayaran. Napakalaking tulong po para sa amin, lalong na po ang mga katulad namin na solo na namumuhay. Wala po kaming ibang inaasahan, kundi ang tulong po ng gobyerno. Linggo yung araw na yun, July 5. Magandang benta. Siyempre, araw ng palengke. Tumawag yung kaibigan ng anak ko na nasusulong na yung market. Said to say na pagdating namin, wala na yung pwesto namin. Kahirap magpundar ng hanap buhay. Dito lang kami umaasa sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. Mabigat sa loob. Pero ang pasalamat lang namin, walang buhay na nawala sa nangyaring ito po. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa agarang pagtulong sa amin, paggabay sa amin, pagtulong sa amin para makabangon muli na kung saan yung mga bagay na nawala sa amin, sa tulong at gabay ninyo, siguro maibabalik po namin. Laking pasalamat namin sa inyo kasi hindi nyo kami pinabayaan. Andyan kayo lagi sa amin hanggang ngayon. Maraming salamat. Nauna mong naisip. Yun po. Biglang parang wala eh. Nawala lahat. 10 years na pinaghirapan. Yung 10 taon na yun, tinipid ko yung sarili ko na gumastos. Inisip ko yung para sa kinabukasan. Yung nasa isip ko, yung time na 10 taon na yun, ilang segundo lang, nawalang lahat. Alam ko na may magandang plano ang Diyos. Doon lang ako kumakabit ngayon. Paunti-unti, bumabalik sa dati. Unti-unti pong bumabalik yung mga suki namin at nakapag-umpisa na rin po kami. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa lahat po ng tulong na binibigay niyo po sa amin. Kami po ay nangangako na yung tulong na yon ay palalaguhin po namin. Babangin po kaming muli. Maraming salamat po. Actually, ma'am, ito ang pinakamalaking sunog na nangyari dito sa Batak. No? Itong public market kasi natin ay kinikater halos buong second district. Itong pinakamalaking market dito sa Ilocos. Kaya medyo masakit at talagang malaking pinsala sa amin. No? 3 building ang nasira. So talaga pong mahirap, pero dahil po sa tulong ng national government, ang provincial government, pati LGU, nagtulungan po kami. Nung next day kasi nag-declare na po kami ng state of calamity. So ang ginawa namin, nag-quick response fund kami. Tsaka sunod-sunod na rin naman po ang tulong ng national government, DSWD, DOLE, tumulong rin po sila. Yung mga iba-ibang mga national agencies, lalong-lalo po ang Malacanang, tumulong po sila sa City of Batak. Sa mahal namin Pangulo, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Actually, nung July 6, tumawag na po kagad ang opisina ng Pangulo
Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat at inaasahan po namin na makabangon po kami agad sa tulong ninyo, sa tulong ng probinsya, makakabangon po kami agad. So again po, maraming salamat at nandito lang po kami para sa inyo.